Hey, kumusta? Narito si Mr. Resumen. Ang maliit na proyektong ito ay ginawa na may matatag at malinaw na intensyon upang makarating sa kahit anong uri ng madla, kahit pa ikaw ay vegan o hindi. Dahil ipinapakita nito ng napakalinaw kung paano nawawala ang buhay sa loob lamang ng ilang segundo dahil sa mga kapritsyo. Pabala, may mga spoiler sa unahan, mag-ingat ka. Nagsisimula ang lahat ng anyayahan si Eric ng kanyang mga kaibigan sa isang marangyang kainan ng karne na may makabagong konsepto. Ilang sandali pa, isang magalang na waiter ang sumalubong sa kanila sa restaurant kung saan damang-dama ang proseso. Pagkatapos, tinanong na niya ang mga customer para umorder. Sabi ni Eric, narinig niyang masarap ang pork ribs dito kaya ito ang in-order niya na sinang-ayunan naman ng kaibigan niya. Pagkakuha ng waiter sa order, tinanong nito kung first time ni Eric at ngumiti ng napaka-misteryoso. Pagkumpirma niya na unang beses niya, inaya siya ng waiter sa lugar kung saan isasagawa ang proseso. Gulat siya nang makitang binibigyan siya ng suporta at swerte ng kanyang mga kaibigan. Dinala ng waiter si Eric sa pasilyo at binigyan siya ng apron at kutsilyo. Pagpasok at pagkulong sa kanila sa silid, biglang nagliwanag ang paligid. Doon, napagtanto ni Eric na naiwan siyang mag-isa kasama ang buhay na baboy. Dahil dito, nawalan si Eric ng anumang pagnanais na makibahagi rito dahil naiintindihan na niya kung ano ang layunin ng kutsilyo. Sinubukan niyang umalis, ngunit nakita nating nakalock ang pinto. Nang lumingon siya, tiningnan niya ang baboy at ang kutsilyong hawak niya sa kanyang kamay. Huli niyang tiningnan ang biik. Umupo siyang patingkad at walang takot itong lumapit. Napangiti siya habang hinihimas ito, kaya di yun masaktan ni Eric. Kaya, hindi na nagdalawang isip at inihagis ang kutsilyo ng ubod layo. Maya, tumunog ang timbre at pumasok ang dalawang magkakatay, isa na naman. Pagkakitang ayaw ni Eric patayin ang baboy, pinagputol-putol nila yon sa harap niya, walang kurap. Maya-maya, lupaypay at walang ganang kumain, hinainan sila ng serbidor ng makatas na tadyang. Masigla ang puri nila. Ngayon lang sila nakatikim ng napakasariwang baka at nadaman nilang parang mga sinaunang mabangis na nilalang sila. Pagkatapos, tinanong si Eric kung nagustuhan niya ito pero sa gulat ay hindi makapagsalita. Sinusubukan ng maikling pelikulang ito na hikayatin ng mga tao na tunay na pahalagahan ang buhay, pati na ang buhay ng hayop, sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa na tayo ang may kasalanan sa pagwawakas ng kawalang malay at pagmamahal ng bawat nilalang, kaya nagiging kontrabida tayo sa sarili nating kwento. Mag-subscribe, i-activate ang mga notification at salamat sa panonood.